May po, budigmig po sa ating lahat ka. Managana nawang biyayang Panginoon sa inyo at sa inyong mga sambahayan. Sambahin po natin ang Panginoon. Umawang nga kami, Panginoon, sa kariktan mo, Panginoon. Truly, you're wonderful, Lord. You're beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen nor heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Oh, hallelujah. 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 We magnify you and we give you thanks. Kikilalanan talaga. Hallelujah. You're too wonderful, Lord, to describe, Father God. Sobra-sobrang kabutihan mo. Salamat sa kahabagan. Sa lahat po, Panginoon, ng may karamdaman. Kagalingan ng may ikaw at sa kanila. Sa aming kapatid na si Sondo. In Jesus' name. Salamat, Ama, at nagpakita siya ng signs, Lord, ng kanyang kagalingan in Jesus' name. At ikaw ang nagdulot nito. Pinagpapakumbaba ko ng patuloy lahat ng may makaramdaman si Brother Levi at sama Arnold Salonga, Marlon Parasco. Sino man sa mga anak ko, mga manugang, mga apo, na may makaramdaman, pawiin mo, alisin mo.
karamdaman po nila sa pangalan ni Jesus. The just shall live by faith, Lord. Nang dahil sa aming pananampalataya, gagawin mo, Diyos. Gagawin mo totoo ang aming panalangin. Patugunin mo. Salamat sa blessing mo sa lahat ng dumadalo sa LWCM, Lord. We are not be upon them. At give them man yung LWCM, Lord, sa Dubai. Sa panguna po nila Sister Jen, Pastor Grace, Pastor JR, Lord. Sila Chris, sila Pravina. At ang mga maakay pa nila. Salamat sa kagandang loob mo sa aking mga kapatid, lalong-lalo na sa pamilya po ni Art. Salamat po, Panginoon. Nagpapakumbaba namin sa iyo si Happy, si Dondon, si Esther, Panginoon. Di ka magkukulang sa kanila, Panginoon. Di ka magkukulang sa kanila. Salamat po. Salamat po. Salamat sa blessing mo sa Mang Carion family, kay Brother Tony, Sir Esther, kila Pastor Miles, kila Brother Boy, kila Kay, mga Ekban, mga Carlos, mga Sagkal, mga Vital, at ang iba pa po sa kanila. Salamat sa blessing mo sa mga kanlas, sa Almaler, sa mga Daddy, sa kanlas, mga Gerab, Dama, Bakuli, kay Sapat, kay Salamat, kay Bueni, Gideon, at sa lahat pa kung dadalhin mo pang mga dito. Salamat sa takilang bagay na ginawa mo kanina, Panginoon, sa Magana. Na napakarami pong nagsipagtanggap sa iyo na may kataintunan. Makapanatili na ako sila sa kalapan ng palataya sa iyo. At ang naipangaral sa kanila tumay mo sa kanila. Salamat sa buhay po natin ni Bahay. Salamat sa kagalingan niya, Panginoon. Bawat hawakan ng hanip po mga kabahay, ito'y pagpapalain mo. Salamat sa mga namimintong blessing mo, Lord. The best is yet to come. The best is yet to come. Maingat po namin yung binabalik sa iyo ng lahat ng kapurihan, kapasalamatan sa pangalan po ng bugtong mga anak. Si Jesus, tutong aming samo at dalangin. Amen. Sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos na magkaroon tayo ng kahandaan. O una, na ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako, gawing mga alagad, mga man, hindi lang man ng palataya, kundi alagad ang mga tao. At sila natatanggap sa ating Panginoon ay magsisipagtamo ng buhay na walang hanggan. Kanina, nais ko lamang po share na binigyan ng Panginoon Diyos ang aking ang panalangin sa aking puso. Sapagkat sa mga nakaraang panahon, ako'y nakakatulong ko sa mga kamag-anakan ng ating bahay sa pamagitan ng therapy, pero hindi ako madalas na makapangaral sa kanila. Kanina, unang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, hinaan yung mga phone niyo. May sorbo. Ang pinagpapasalamat sa Panginoon,
na yung kamay na stroke na aking hipag, kakabatang kapatid at may iba. Hindi niya talaga, wala siyang may kilos. Pagtapos ng konting therapy, i-bend mo, sabi ko sa kanya. At naikilos na niya. Hindi lang isa, dalawa, o tatlo. May, siguro, at pinakita ko nga dun sa isa pa nilang kapatid, Dalita Sisla o kay Sir Ferrier. Habang nakabukas ang kanyang palad, isara mo ka. Hindi niya kagad-agad na gano'n, pero gumano na. At yun ang pinakamagandang sign nagpapagaling ng kamay niya. Hindi lang may pandama, kundi naikikilos na niya. And then, nag-iwan ako ng advice kung paano nila exercise. At nang umabot ako sa kanyang paa, kako, isipa mo. Naisisipa na po niya. Ang ginagawa kasi niya, hawak-hawak niya yung kamay niya gano'n, at saka yung paa niya. Pero, purihin ang Panginoon Diyos. And alam ko, papabilis na lalo ang kagalingan, ang rehabilitation ng aming kapatid. Ang ganda ng diwa, nandun yung ibang pamangkin, yung iba po namin mga apo na naroon, mga hipag din. Bago ako umalis, nakikinig ako sa tinig ng Panginoon at kalooban niya na ipangaral ko ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat kung magamit ka man ng Panginoon para sa pisikal na kagalingan ng mga tao, anong saysay nito? Kung sa bandang huli sa mga huling kapanahunan, mahulog naman ang kanilang kaluluwa sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. Bilang katuparan dun sa sinasabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, Timothy, preach the word, be instant in season and out of season. Timoteo, anak ko sa pananampalataya, tulad ng mga ginagawa mo nung una, ipangaral mo ang Ebanghelyo. I-share mo ang mabuting balita ng kaligtasan that Jesus saves sa pamagitan ni Kristo. May kaligtasan sa pamagitan ng pagtubos sa ating mga kasalanan ni Kristo. May kaligtasan na lahat tayo ay nagkasala at nasa ilalim ng kaparusahan, nasa ilalim tayo ng kahatulan. Pero tinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo at binayaran niya, binigay niya ang hinihingi ng batas. At ano ito? He died for sinners. Binayaran niya ang mga pagkakasala na hindi naman siya ang gumawa sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Tinupad niya yung hinihingi ng kautusan, kung may nagkasala, mayroon dapat mamatay. Si Kristo ay namatay para sa lahat ng tao. Pero ang magsisipagtamo lamang ng kaligtasan, alalong bagay o sa madaling salita, buhay na walang hanggan, kasama si Kristo sa kalangitan, ay sila na nagpakumbaba, tumanggap na sila'y makasalanan, humingi ng kapaturan, at pinapasok si Kristo sa kanilang buhay, sa kanilang puso, bilang kanilang Panginoon at sarili pagligtas. Nangaral ako siguro mga 5 minutes lang, pero I felt the anointing of God.
walang sino man sa kanilang hindi naging tainted. Tinanggap nila si Kristo bilang kanilang Panginoon at sarili na tagapagligtas. Pero alam ko, hindi doon natatapos. Pasimula pa lamang ito ng isang ng magandang paglalakbay nila sa Espiritu at bilang membro ng pamilya ng ating Panginoon. So, sa Martes na pagpunta namin doon, pinagpe-pray ko muli sa Panginoon na ma-follow up sila. People need the Lord. At paano nila maririnig ang pangangaral kung walang mangangaral na mangangaral? At paano pupunta ang mga mangangaral kung walang susunod sa tinig sa kalooban ng Panginoon? Thank God, salamat sa Panginoon. Ito'y isang napakalagang tungkulin natin, mga minamahal. Hindi ka lamang dapat mangaral sa panahon na magandang kalagayan mo. Sa panahon na blessed ka, damang-dama mo ang anointing ni God. Hindi yun ang batayan. Ang batayan, ang mga taong nasa harapan mo at posibleng makapakinig ng salita ng Panginoon Diyos, kailangan ba nilang madinig ang mabuting balita ng kaligtasan, ang ebanghelyo ng ating Panginoon? Hindi sinasabi ng Panginoon na kapag mabuti ang iyong kalagayan, kapag mabuti ang iyong pandama, at saka ka mangaral. Hindi. Sinasabi ng salita ng Panginoon, preach the word. Because, why? Because people need to hear of the gospel of salvation. Hindi yun nakabatay, ulitin ko, sa pandama mo. Kung magaan, kung nag-uumapaw ka sa Espiritu, kundi doon sa pangangailangan ng tao na nasa harapan mo. Sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos. Kapag sabi niya, preach the word in season and out of season. Maganda man ang kalagayan o hindi man ganoon kaganda ang kalagayan. Sapagkat sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos, huwag kang mag-alala sa iyong pangangaral. Sapagkat bubuksan lamang natin ang ating bibig at ang Panginoon ang siyang maglalagay ng salita. Words of wisdom na didinggin at siyang magiging daan para ma-realize, para mapagtanto ng mga tao at para matutunan nga ng tao na sa pamagitan lamang ni Kristo may kaligtasan. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. No man comes to the Father except by me. Kung di mo sasampalatayan ng ating Panginoon sa Kristo, kung di natin tatanggapin siya sa ating puso, paano mo matutunan ng tamang daan? I'm the way, the truth. Paano mo ma-enjoy ang katotohanan ng Ebanghelyo? At paano mo ma-enjoy ang eternal life? When Jesus said, I'm the way, the truth, and the life, walang makaparoroon sa Ama. Alang mirasking banwa nung yaking kapamilatan, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Tapat ang Panginoon Diyos sa iyong buhay. Ang katanungan na ito, nagtatapat ka ba? At ipinagtatapat mo ang buhay mo sa Panginoon. Kaming may bahay, kaming mag-asawa, napagtanto namin, gagawin namin ang kalooban ng Panginoon, pangangaral namin sa salita niya. Ano man ang kalagayan namin, ano man ang estado namin sa buhay, at ito'y gagawin namin
hanggang sa kauli-ulian hininga na sa aming pagpapala ng aming Panginoon. Napakasarap, napakabuti na mapagunawa at napakaganda na maisip mo na kahit na isang kaluluwa lamang ang tumanggap kay Kristo, maligtas mula sa tiyak na kapamakan sa apoy ng impyerno. Hindi ba napakalaking kagalakan yun? Sa Revelations, sinasabi ng salita ng Panginoon, sa kaligtasan ng isang kaluluwa dito sa lupa, all heaven is made glad. Ang buong kalangitan ay nagdiriwang. Kung may naakay ka, may nagdiriwang. Mayroong isang pastor na nagsabi ng ganito, pinagpala siya ng Panginoon na pinakita ang kalangitan. Kapag mayroon daw naliligtas, there was like a bell na tumutunog. Ang ibig sabihin nun, may isang tao na namang tumanggap sa Panginoon. At kapag tumunog daw ang bell na yun, all heaven is made glad. Ilang beses mo nang napatunog ang bell na ito, minamahal. Preach the word in season and out of season. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Gawin mo lamang ang kaloob ng Panginoon. For God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound-mindedness. People need the Lord, preach the word. Magandang gabi po. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Jesus loves you.